Genesis chapter 47. Pumunta nga si Joseph sa hari at sinabi, "Dumating na po ang aking tatay at mga kapatid galing Kanaan. Dala nila yung mga alaga nilang hayop, mga baka at lahat ng ari-arian nila. Nasa Goshen po sila ngayon." Tapos, pinakilala ni Joseph sa hari yung 5 kapatid niya. Tinanong sila ng hari, "Anong trabaho niyo?" Sumagot sila, "Mga shepherd po kami, gaya ng mga ninuno namin. Nagpunta po kami dito para tumira sa bayan nyo. Malala na po kasi ang taggutom sa Kanaan at wala na ding makain ng mga alaga namin. Kung okay lang po sana, payagan nyo kaming tumira sa Goshen." So sinabi ng hari kay Joseph, "Nandito na ang tatay at mga kapatid mo. Since ikaw naman ang governor ng buong Egypt, ibigay mo sa kanila yung best na lugar dito. Patirahin mo sila doon sa Goshen. Kung may mahusay sa kanila magpastor, sila ang gawin mong in charge sa mga alaga kong hayop." After nun, dinala ni Joseph ang tatay niya at pinakilala sa hari. Tapos, binless ni Jacob ang hari. Tinanong ng hari si Jacob, "Ilang taon na po kayo?" Sumagot siya, "Mga 130 years na po akong nagpapalipat-lipat sa iba't ibang lugar. Maiksi ang buhay ko at mahirap kumpara sa mahabang buhay na mga ninuno ko nung palipat-lipat din sila." Binless ulit ni Jacob ang hari at saka siya umalis. Pinatira nga ni Joseph ang tatay niya at mga kapatid niya sa Egypt. Binigay sa kanila ang best na lugar malapit sa Ramesses gaya ng inutos ng hari. Pinigyan din niya ng pagkain ng tatay niya, mga kapatid at lahat ng kamag-anak niya, base sa dami ng anak nila. Ang taggutom. Lalong lumala ang taggutom. Wala nang pagkain kahit saan. Sa sobrang gutom, nanghina na ang mga nakatira sa Egypt at Kanaan. Binenta ni Joseph ang mga pagkain sa mga tao. Inipon niya ang mga perang kinita at dinala sa palasyo. Nung wala nang pambili ang mga taga-Egypt at Kanaan, lumapit sila kay Joseph at sinabi, "Bigyan mo kami ng pagkain. Mamamatay na kami sa gutom. Wala na kaming pera." Sumagot si Joseph, "Kung wala na kayong pera, ibigin niyo na lang sa akin yung mga alaga niyo. Papalitan ko ng pagkain." Dinala nga nila kay Joseph ang mga alaga nilang kabayo, tupa, kambing, baka at donkey at pinalitan niya yon ng mga pagkain. 1 taon silang binigyan ni Joseph ng pagkain kapalit na mga hayop nila. After 1 year, lumapit ulit sila kay Joseph at sinabi, "Sir, alam niyo pong wala na kaming pera at nasa inyo na rin ang mga hayop namin. Wala nang natira sa amin kundi ang mga sarili namin at mga bukid. Tulungan niyo po kami. Hayaan niyo ba kaming mamatay at mapabayaan ang mga bukid namin? Bigyan mo kami ng pagkain at mga buto na pwede naming itanim, kapalit ng mga sarili namin at mga bukid. Okay po sa amin na maging alipin kami ng hari." Binili nga ni Joseph ang lahat ng lupain sa Egypt para sa hari. Sa sobrang gutom, napilitan ang mga Egyptians na ibenta ang mga bukid nila, kaya napunta sa hari ang lahat ng lupain. Ginawa rin ni Joseph na alipin ng hari ang lahat ng nakatira sa Egypt. Yung lugar lang ng mga priest ang hindi niya nabili. Hindi kailangang ibenta ng mga priest yung lupa nila kasi binibigyan sila ng hari ng allowance para mabuhay. Tapos, sinabi ni Joseph sa mga tao, "Makinig kayo! Ngayon, binili ko na kayo at ang mga lupa nyo para sa hari. Ito na yung mga buto na itatanim niyo sa bukid. Sa panahon ng anihan, ibibigay niyo sa hari ang 20% ng harvest nyo. Yung natira, pwede niyo ulit itanim o ipakain sa mga pamilya ninyo." Sabi nila, "Sir, ang bait niyo sa amin. Niligtas niyo kami. Okay po sa amin na maging alipin kami ng hari." So gumawa si Joseph ng batas na ang 20% ng mga ani ay mapupunta sa hari. Hanggang ngayon, pinapatupad pa ang batas na yan. Yung lupa lang ng mga priest ang hindi napunta sa hari. Ang huling request ni Jacob. Sa Egypt na nga tumira ang mga Israelites, doon sa may Goshen. Nagkaroon sila ng mga ari-arian doon at dumami pa ang lahi nila. 17 years tumira si Jacob sa Egypt at umabot siya ng 147 years old. Nung malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Joseph at sinabi, "Anak, may request sana ako sa iyo. Ilagay mo yung kamay mo sa gitna ng mga hita ko at mangako ka na hindi mo ko ililibing dito sa Egypt. Gusto kong malibing kasama ng mga ninuno ko. Ilabas mo ko dito sa Egypt at ilibing mo ko kung saan sila nakalibing." Sumagot si Joseph,
Opo, Tay. Gagawin ko yung sinabi mo, sabi ni Jacob. Mangako ka. At nangako nga si Joseph. Tapos, yumuko si Jacob at nagpray sa may higaan niya.